Ang karanasan ng ating bagong Santo Papa is an experience of death and resurrection. Pumunta siya sa Roma, akala siguro niya boboto lang siya. Sinong mag-aakala na siya pala ang maboboto, di ba? At hindi madaling tanggapin ang responsibilidad na yon dahil marami siyang bagay na iiwan. Iiwan niya ang kanyang diocese, baka kagaya ni Pope Francis, hindi na rin niya makikita yung kanyang tahanan, baka hindi na rin siya makauwi. Iiwanan niya yung mga dating ginagawa niya dahil hindi na niya pwedeng gawin niya yung Santo Papa na siya. Namamatay din siya sa kanyang sarili, nagkakaroon siya ng bagong buhay kagaya ni San Pablo. At hindi madali ang buhay na ito na kanyang tatahakin. At dito pinatototohanan yung narinig natin sa Ebanghelyo na ang buhay natin ay nakasalalay sa pagtanggap kay Hesukristo sa banal na Eucharistia. Ang nagbibigay ng lakas sa atin sa mga panahon nararamdaman natin ang ating kahinaan ay ang katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nga, nagawang lumabas si Papa Leon sa balkon ng nakangiti ang kanyang mga labi kahit alam niya ang bigat ng responsibilidad. Ito ay dahil sa kanyang pananalangin, alam niya na hindi siya pababayaan ni Jesus. At sa tuwing tayo'y nagsisimba, ganun din. Dala-dala natin ang mga responsibilidad natin sa buhay, dala-dala natin ang ating mga pag-aagam-agam. Pero pag tinanggap natin si Jesus sa banal na Eucharistia, makalalabas tayo ng simbahan na may ngiti sa ating mga labi. Hindi dahil natanggal ang ating mga pasanin, kundi alam natin kasama natin si Kristo na naglalakbay sa buhay natin. Kasama natin si Kristong nagpapasan ng kung anumang krus ang ating pinagdadaanan sa buhay.